Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Dilima, hindi umano nasisindak sa kasong isasampa ng asawa ni VP Sara. Hindi umano nasisindak si Laila Dilima sa planong kasong isasampa ng kampo ni Atty. Manasseh Scarpio laban sa mga mambabatas kaugnay ng impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Dilima, karapatan ng kanilang panig ang magsampa ng kaso. Ngunit, hindi ito mapipigilan ang pagdinig ng House Committee on Justice. Iginiit niyang hindi labag sa batas ang proseso dahil ang impeachment ay may natatangian niyang katangian at hindi saklaw ng bank secrecy law. Binigyan din niya na ang AMLA ay nag-aatas sa mga bangko na i-report ang suspicious transactions at ang mga tinatawag ng committee ay records ng transaksyon, hindi mismo bank accounts. Sa huli, tiniyak ni Dilima na hindi sila uurong magpapatuloy ang pagdinig bilang bahagi aniya ng kanilang mandato para sa pananagutan at katotohanan. Matatanda nang ipinahayag ng asawa ni VP Sara na si Atty. Mans Scarpio ang planong pagsasampa ng kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng gobyerno at mambabatas, kabilang sina Representative Luistro, Percival Sindanya, Shell Jokno at Laila Dilima. Ayon sa kampo ni Carpio, nakatakda silang magsampa ng reklamo laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at mga miyembro ng House Committee on Justice dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Ayon pa sa kanyang pahayag, napilitan siyang kumilos, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para rin sa mas malawak na interes ng publiko. Carpio said he was constrained to seek legal action in defense not only his wife and the Duterte family, but also of the banking and financial community, especially the unwary general public. Hindi rin nito pinalampas ang umano'y motibo sa likod ng aksyon. AMLA is being weaponized for pure black propaganda with a view to the 2028 national election. Okay, yung sinasabi ni Congresswoman Dilima na yung impeachment hindi sakop ng Bank Secrecy Law. Iba naman ang pananaw ng maraming abogado. Dahil pwede lang maging exempted yung pwedeng i-open ang mga bank accounts o ano kung yung nagsimula na ang impeachment trial. Sa ngayon, wala pang impeachment trial. Preliminary investigation pa lang. Kaya, ang pagkakaintindi ko, hindi tama yung ginagawa ng mga kongresista. Kaya tama lang itong ginawa ni na Atty. Mans Scarpio na magsampa ng kaso para sa kapakanan nating lahat. Kasi kung kayang-kaya nila na pati Vice President, iganyan nila, how much more tayo ng mga ordinaryong sibilyan. Kaya ako natutuwa itong ginawa ni Atty. Mans Scarpio na magsampa. Bahala na ang bahala na ang mga prosecutors, bahala na rin ang korte kung sakali mang maisampa. So, may hangganan ang kapangyarihan, hindi absolute ang kapangyarihan nitong Kamara. Ano pa lang sila nakalimutan nila na ang trabaho ng prosecutor is just to evaluate the evidences presented by the complainant. Ang ginagawa nila is nangangalap ng dagdag ebidensya dahil siguro nakita nila mahina ang kanilang ebidensya. Gustong-gusto nilang mag-appear si VP Sara. Itong April 29, nananawagan sila, magpakita kayo, mag-attend kayo. For what? Kung mag-attend ba si VP Sara is makakakuha siya ng fair treatment? Kahit sabi ni Congressman Erese, kahit ano pang mangyari dyan, mag-attend man o hindi si VP Sara, sigurado namang boboto sila ng
with probable cause. Oh, makakaasa ba tayo na itong si Dilima, Persisindan niya, Shell Jokno, Luistro, boboto ng pabor kay VP Sara? Wala na yan. Automatic na yan. With or without evidence. Probable cause yan. And nakikita ko na yung buong Committee on Justice. Mabibilang mo lang sa kamay ang mag-vote ng no. Congressman Bong Sontay, sino pa ba yung hindi ko na kabisado. Kasi nung last time yung botohan ng is it sufficient in substance? Nag-iisa si Congressman Bong Sontay na bumoto ng no. Kaya ganyan din ang nakikita ko sa botohan na dito sa probable cause. Baka si Congressman Sontay lang ang boboto ng no. All others, alanganin ako. Kahit si Congressman Rufus Rodriguez, na kung makapagtanong, kala mo, papabor na kay VP Sara, bumoto pa rin siya ng yes. Wala rin. So, good luck. Congresswoman Dilima, galingan ninyo pagdepensa sa inyong mga sarili. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.